Kumusta po kayo? Welcome pong muli sa ating channel, The OFW Trader. Ang araw po ngayon ay araw ng Miyerkules. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga viewers at mga subscribers at maging po yung mga membro po ng ating Facebook group, no? Ang ating trading group na kung saan po natin kinukuha araw-araw yung mga stocks na dinidiscuss po natin dito sa ating episode na ito, no? Na pinasimpleng PSE Stocks Analysis. Kung bago ka lang po sa aking channel, mangyari po lamang ayan po, mag-subscribe po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para po maging updated po kayo sa mga susunod po natin mga videos. Alright, hindi na po natin patatagalin to. Pag-usapan na po natin ang mga stocks po na ating pag-uusapan ngayong gabi ay dito po manggagaling sa ating mga binoto pong mga stocks ng ating mga kasama sa ating trading group sa Facebook, Stock Market Strategy TNFA, Sharing Philippine and Global Market. Mag-join po kayo, no? Ang link po ay nandyan sa ating video description sa bandang ibaba. Makikita nyo po yan, i-click lang po nyo yan at dadalhin po kayo nyan at pakiclick lang po ang join at kayo po ay kaagad-agad na makakasali dito po sa ating patuloy na lumalaking Facebook group. Ngayon nga po ay meron ng 10,000 mahigit na mga members, ano? Okay, balik na po tayo sa ating chart. Ang ating pong nakikita sa ating screen ay walang iba kundi ang ating merkado, ang Philippine Stock Exchange Index. Okay? At ngayon nga pong araw na ito ay nagbigay po siya, ang ating current candle ay maganda. Isa po siyang bullish isa po siyang bullish engulfing candle, no? Sapagkat yung kanya pong closing price ay lumagpas doon po sa closing price ng previous candle at umangat po siya ng 1.77%. Subalit, ang sinasabi po ng ating DMI, siya po ay nananatili pa ring downtrend, ano. So meron na po tayong nakitang positive cross mula po sa oversold area ng stochastic RSI at umakyat na nga po siya. At meron po tayong napapansin na trend line na pababa. So hangga't hindi po yan binabasag pataas, no, marami pa pong sasagupain itong ating merkado, ano. Babanggain pa po niya ang MA 50 at ang ulap. Kailangan po tumago siya, tsaka pa lang po natin masasabi na talaga pong siya ay papanik na. Okay? Marami pa pong mga hadlang, ano, na kanyang kailangang pagtagumpayan, ano. Okay? Lalim nun, ano. Okay? Tingnan po natin ang MA 100 kung nasaan. So nasa ilalim din po siya ng MA 100, ano. Okay? Nasa ilalim din po siya ng MA 100, which is yung ating green line, ano. So yun, nakaharang din po ang MA 100 and then yung parabolic SAR po niya hindi pa po nagre-reversal at ang kanya pong MA 200 ayun, malapit din, ano. Hindi ko pa pinagsasama-sama sa isang chart yung mga MAs kasi pag pinaglalagay ko po masyado pong crowded tingnan, ano. So yung MA 200 po ayun, no. Alisto pa rin po tayo. Meron pong confluence sa MA 200 at saka po sa kanyang upper channel, no, na pababa. At yun nga po, patuloy pa rin pong lumalamang ang selling ng ating mga foreign investor. So unfortunately, wala pa rin pong buying na ibig sabihin na nananalo, kundi puro seller pa rin po ang nagtatagumpay araw-araw, ano. Pero hindi po ito nangangahulugan na wala pong buying na nagaganap. Meron po yan. Nakakataon lang po na sa volume niya, mas lumalamang po yung nagbebenta. Okay? Alright, hopefully po, basagin na po niya yung mga harang niya. MA50, MA20 ang pinakamalapit. Then ito po yung channel. At yung MA50, MA100 din, nakita natin, malapit din, nasa ibabaw din niya. No? And let's see what is going to happen. Sana nga po tuloy na siya makarecover. Ang ating po mga sectors, kaya po ng inyong nakikita sa bandang kanan, lahat po sila ay positive. Ang ating pong all shares ay umangat din, ano, at bullish engulfing candle din. Ibig sabihin po, majority po ng Philippine stocks ay lahat, majority po, halos lahat ngayon ay malaki ang inangat. Umangat po siya, no? Green po siya kasi nga po ay itong all shares index natin ay umangat ng 1.21%. Malaki po yan, no? Malaki po yan sa index pagka po ganyan 1% ay malaki na pong pag-angat po yan, no? Okay, ang pinakamataas po ay holdings na umangat po siya ng 2.33%. Okay, laki po yun na kanya, 2.33%. At
ang pinakamababa po ay mining in oil. Kahapon, I think mining in oil lang na mayagpag. Ngayon naman, ang mining in oil naman po ang mababa. Okay? All green po ang ating sectors. Maganda-ganda po pagbasdan ngayong araw na ito. No? Balik po tayo sa weekly chart ng ating index. Silipin lang po natin kung ano nagaganap sa weekly chart. Sa weekly chart po, sabi po ng DMI, siya po ay still sideways. No? Sideways na po siya sa weekly chart, downtrend po siya sa daily. So let's see, hintayin po natin basagin ito pong pababa niyang channel. Actually, if you're going to look at it, tanggalin natin yung channel at palitan natin ang trend line, mapapansin po natin na may nabubuong may nabubuo po siyang rising wedge. No? Falling wedge, which is known to be a bullish pattern. So pag binasag po niya yan, ibig sabihin po nag-materialize po yung kanyang rising, ba't pa tayo lagi nagkakamali? Kasi nga po magra-rise po yan, yung po ang kanyang indication, pero ito po ay falling wedge, pababa po siya. Okay? Alright, nasa oversold area pa rin po, at pagka po pumanik na po siya sa level 20, ibig sabihin po niyan ay nag-bounce na po siya talaga, no? Papanik na po siya mula po sa kanyang bounce. Alright, at buying signal po yon, no? Ng mga gumagamit ng stochastic. Mag-umpisa na po tayo sa atin po mga stocks na tatalakayin, at lahat po sila ay green maliban po sa APL na wala pong naging pagbabago sa presyo. So maganda po ang ating lineup ngayon, all green. Mag-umpisa po tayo kay APL. APL po, ang APL po ay kaya po ng aking sinasabi sa inyo, siya po ay nanatiling sideways sa daily chart. Pababa po ang kanyang stochastic RSI at yung percentage D po niya ay pumasok na, no? Tama ba? Percentage K, hindi ako nagkakamali. Yung pinaka-fast ng stochastic RSI, yung fast indicator niya, at pumasok na po sa oversold area. Pero siya po ay pangalawa na pong pangalawa na po itong spinning top. Parang nagko-conso po siya sa pagitan ng 0.2035 at saka 0.2150, no? Ayun lang po siya, tahimik na gumagalaw. Wala pong masyadong malaking paggalaw. Kaya nga po, at gaya po na inyo nakita, siya po ay nag-close doon din sa previous closing niya kahapon. Sa weekly chart po ay patuloy po na sinasabi na siya po ay uptrend. Malakas pa rin po yung ADX niya, which is 49.5. At green pa rin po ang nasa ibabaw. Ibig sabihin po, kung magbabounce po siya sa MA20, magpapatuloy po ang kanyang pagangat. Sana nga po ay basagin niya ang nakikita po nating trend line, na pababa. No? Pero kung magmamasdan po ninyo, para po itong tingnan nyo. Para po itong flag, no? Ayan, no? Na ang iintayin po natin dito ay kung magbe-breakout po siya doon sa ibabaw ng kanyang yung pinaka-side po niya na yun, mag-aangat po siya dyan. Maganda-ganda po, At kikita na po ang mga may hawak kay APL. Kaso nga lang po, ito po ay makapal-kapal na ulap na kailangan po niyang basagin. Ang MA50 po ay malapit din sa kanya. So, abang-abang lang po tayo ng buying signal. Sa ngayon po, wala. No? Wala po tayong nakikitang buying signal sa kanya. Pero kung magkukonso po siya, yung iba po kasi pumuposisyon habang nagkakaroon ng consolidation, Okay? Net po rin po natin kay APL ay negative 1.43. So selling, no? Selling po siya uli. At higit na mas malaki ngayon kumpara po kahapon, Okay? So selling po ang net po rin. Observe lang po tayo, wala po siyang malalaking paggalaw. So siguro po pagka po siya ay umangat, binasag po itong nilagay nating trend line kasi nga po sa weekly chart po ito, nilagay natin. Yan. So kita po ninyo, existing din po siya dito sa daily, So hanggat di po binabasag yan, pangit pong pasukan yan, Kasi po it will confirm pagka po hindi yan binasag na ito po ay higher low or lower high, sorry. Ito po ay lower high na isa pong element ng downtrend, So wag po kayong basta papasok hanggat hindi po niya nalalagpasan yung line na yan, Okay?
Next po natin ay si Asen. Ayan. Asentado, sabi nga. Sideways pa rin, hindi pa rin yata umepekto yung ating nakitang balita sa kanya. Nagkokonso lang po siya malapit sa 7 pesos. Napakalalim ng pagka-sideways po niya. No? Ang ADX po, pag below, actually, merong isang libro nagsasabi na below 20 is very, very, napakahina po ng kanyang trend. No? Pagka below 20. Ito po ay 13 lang, 13.05. Nasa oversold po. So mag-aabang po tayo dito ng pag-angat mula po sa oversold area ng stochastic RSI. No? Okay? Walang malalaking paggalaw. Si Asen, tahimik. Hindi masyadong malikot. No? Okay? So weekly chart po, ang sabi po ng weekly chart, siya po ay uptrend pa rin naman. Ano? Uptrend pa rin naman, pero gaya nga po nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, meron po tayong napapansin na malinaw na symmetrical triangle sa kanya sa weekly chart. No? Ayan po, ano. Okay? May symmetrical triangle po yan. Ibig sabihin po yan, sa weekly ay mag-aabang po tayo ng breakout sa taas. No? Okay. Ayun, no? Pero meron po siyang MA20, MA50 na posibleng cross. Wala pa po tayo nakikitang black cross. So, obserba po tayo. Tingnan po natin, nasa oversold area po siya ng stochastic RSI. So, wala pong buying signal yan sa weekly, of course. Sa daily po, wala pa rin tayong buying signal. Ano? Okay? Wala pong buying signal. Pag po umangat, nagkaroon po ng malinaw na pag-angat mula po sa stochastic, pwede po yun. Ano? Ibig sabihin po na ay papaangat. Pero sideways po kasi. No? So, ibig sabihin po niyan, pag umangat po yan, yun po ang aangat po siya mula po sa kanyang lower range. Baka ito pong 8 pa rin ang nananatili pa rin higher range po ng kanyang range. Higher range niya. No? Kaya, ang galaw nga po ay range trading lang ang diskarte sa kasalukuyan dito kay Asen. Next po natin, net po rin tayo siyempre. Hindi kakalimutan niya. Net po rin po, negative 3.5 million selling. No? So, malaki po yung buying niya kahapon. Ngayon po, nag-selling naman siya. Pero maliit lang kumpara kahapon. Okay? Alright guys, next po natin ay si M-Wide. M-Wide po tayo ngayon. M-Wide ay tingnan natin ano ba nangyayari kay M-Wide. Ito pong si M-Wide ay under the cloud at kitang-kita po natin na mayroon pong nabubuong lower high, no? Okay? Kitang-kita po yan, may lower high po yan. Ibig sabihin po niyan ay may element po siya ng downtrend movement. Pag tinignan po natin sa stochastic RSI, ang ating trend checker, ay sideways lang naman po siya. No? Sabi ng stochastic RSI, wala po siyang currently na trend. So siguro ito yung range po niya. No? Nagsa-sideways po siya kasalukuyan in between 6 pesos and 7.30. Pero nasa ilalim po ng ulap. So ibig sabihin po niyan, dominant po ang kanyang bearishness. No? Okay? 6 pesos. So, bearish pa rin po si stochastic RSI. Pag pinignan po natin sa weekly chart, tingnan natin kung anong galaw niya sa weekly chart. Medyo nahirapan po ata siyang banggain itong ulap. Silip tayo sa weekly kung anong kalagayan niya sa weekly. Earnings report po niya, negative 178.72%. Medyo pangit, ano? Hindi pala medyo pangit. Negative mahigit negative 100% ang kanyang earnings Okay, anyway, ano po siya, sideways din po siya sa weekly chart, no? So wala pong trend ito, sideways sa weekly, sideways po sa daily. So wala po siyang trend sa kasalukuyan. Pero lamang po ang, yun nga, kaya nang nabanggit ko, lamang ang bearishness. Pagiging bearish, pero sideways lang po siya. Malamang po itong 6 pesos ang kanyang lower range. Hintayin na lang po natin kung saan po siya support sasaluhin. Hindi natin masasabi na eksaktong sa 6 pesos po yan muling tatalbog. Maganda po pasukan to kung tuluyan na po niyang makawala sa ulap. No? Maganda po pag nakawala na sa ulap. Kasi kitang-kita niya naman po, nagsisilbi pong harang niya
Sa taas yung ulap na pula. No? Okay? Net po rin po natin. Sige po, huwag nyo muna pong pansinin to. Baka si MY, wala naman. Kung meron naman po kayong ibang stock na mabibili, maliban na lang kung long term kayo. No? Check nyo lang yung fundamentals kung kayo long term. Siyempre. Selling po tayo, net po rin, negative 1.249 million. So, selling pa rin. At ang trades po niya, 129 na, kukunti. Hindi po siya masyadong pinapansin ng mga traders at mga mga investors. Okay? Next po natin ay si MRC. Umangat po siya ngayon ng 2.22%. Yung yung ASIN umangat ng 0.29. Yung MWide naman umangat ng 1.69. Si MRC po ay umangat ng 2.22. So medyo magandang-ganda yung inangat po niya. Si MRC po, sabi po ng DMI indicator natin, sideways pa rin. Sideways. Naku, medyo pangit itong current candle po niya. No? Yung current candle po niya ngayon ay isang doji na gap up. Nasa loob pa man din ng ulap. Ano? Okay? Konting alis to sapagkat this could be an element of a evening star. No? Sa mga... Pero kung hindi po niya babasagin itong channel na tinutuloyan po niya, no? Manunulay lang siya dyan, unti-unti, makakatawid po siya sa ibabaw ng ulap. No? Okay? Pero pag hindi po niya kinaya yung ulap na yan, nasa sa inyo na yan. Ano? Kung medyo matatagal lang kayo dyan pagka bumaba pa siya dyan. Sideways sa daily, tingnan po natin sa weekly chart kung anong kalagayan niya. Weekly chart po ay, ayun, uptrend siya sa weekly. Ba, maganda-ganda sa weekly chart. Ha? Sa weekly chart po, uptrend siya. So, hopefully, sa daily, tagusin niya yung ulap. Kasi uptrend naman po siya sa weekly. Ano? Maganda po yung niya. Kasalukuyan po siyang pumapanik. No? Ayun, magmula po nung tumama sa MA, 50. Dahan-dahan po siyang pumapanik. So, tingnan natin. Ano? Sa weekly chart, wala po siyang harang na ulap. Nasa ibabaw po siya ng ulap. So, lamang po ang pagiging bullish niya sa weekly. May buying signal pa nga tayo sa stochastic. Pero sa daily po tayo kasi nagbabase ng buying, di ba? Okay? So, sa ngayon, kung may tatanungin nyo kung may buying ba, medyo delikado. Nasa upper channel siya, tapos gap up pa ng spinning top. Maganda. Sana kung makakabili kayo, malapit sa lower channel. No? Okay? Or, sa support. Siyempre. No? Okay? Net po rin po tayo kay MRC. Net po rin po niya, negative 2.512 million. So, selling pa rin. Selling pa rin sa kabila ng umangat po siya na gap up, kaso nga po doji. No? Selling, mas malaki pa sa kahapon. Malaki yung selling niya at pagduduktukin natin itong dalawang buying niya ng previous day, mukhang lumabas din yung volume na yun. Anyway, magagawa dyan, magbenta ang mga foreigners. MA 200 sa ilalim na niya. Nag-bounce pala siya sa MA 200. Ano? Okay. Parabolic SAR. Oy, maganda yung parabolic SAR. Kare-reversa lang. Let's see kung magtutuloy-tuloy po siyang pumanik. Kare-reversa lang ng in bullish. Bullish po ang ating RSI, ang ating MACD. Tingnan natin. MACD po bullish din, no? Tsaka RSI. Let's see what's gonna happen. Alis to lang. Okay? Sa mga resistance, mga harang na po pwede po niyang tamaan. Ano? Itong ulap na to, medyo makapal to. Okay? Next po natin ay si Mary Mart. Right. Hindi pa rin nawawala sa si Mary Mart. No? Mary Mart po, daily chart natin, sideways pa rin. Meron po siya ngayong malaking candle. Ano? Engulfing din nga. Pwede rin natin matawag na engulfing to. Kasi kinain niya yung body, no? Nung previous candle. So let's say this is also an engulfing candle. Could be a sign of reversal to the going up, no? Lumalapit na magkaroon si stochastic RSI ng positive cross. Tingnan po natin kung magtutuloy-tuloy po siya. May bagyang buying volume. Sideways lang po. Sabi nga po ng ating... Sa weekly chart po, siya po ay
Actually, downtrend. Downtrend po ito sa weekly chart. So, bababa pa yan sa weekly. So, medyo konting ingat po, ano. Kapag ka po kayo ay may hawak sa kanya, kumbaga, kung pagtatagalin niyo yung pera niyo ng linggo, baka bumaba pa, no? So, hanggat di po niya binabasag itong guhit na to, na nilagay natin, base po sa weekly pattern po niya, baka po hindi pa rin po talaga siya papalikan. Wala pa po tayong malinaw na, at yung ulap na ito nababanggain niya makapal, NA50 pa. Okay, tingnan po natin. Abang-abang lang po tayo. Ito po ay sideways lang, so pag pumanik po ito, maghahanap po ito ng babanggaan sa bandang itaas para muli po siyang bumaba ulit. Muli po siyang bumaba. Okay, let's see what's gonna happen. Basta ingat-ingat lang. Okay, net foreign. Net foreign po, may buying, 29,000. May 29,000 buying po siya. Maliit lang, ano, kumpara po dun sa mga previous buying na nangyayari sa kanya. Alright, sila po kayo. Okay, tingnan po ninyo kung papanik po siya, pero wag po kayong kampante sapagkat ito po ay downtrend pa sa weekly. Okay, next po natin ay si DLM, Del Monte. May ano rito, may balita, no? Si Del Monte ay kung tutuusin ay konti ang trades, pero kung titingnan po ninyo, magmula po noong October 2020, dire-diretso po itong pumapanik, pero ang trades po niya ay maliliit lang, ano? Ayan, di ba nyo napapansin yan? Ayan. Magmula po noon ay umangat na po siya ng hindi maingay itong chart, stock na to. Umangat na po siya ng 133.2%. Laki po ng foreign buying ngayong araw na to, no? Ayun, kitang-kita nyo yung volume ng foreign buying niya, taas, 3.65 million, pero syempre po sa kanya napakalaki niyan, no? Okay, so tinan po ninyo, papanik po yan, dire-diretso po yan pumapanik. Ganda kung dito nakapasok, no? Hindi po siya masyadong ang volume ng mga trades po niya maliit, 200 lang, Okay, ngayon ito po ay may news. Ang news po nito, sabi po sa Rappler, ay magkakaroon po ito ng IPO, no? Del Monte Philippines files for 44 billion IPO, no? Kapag kakaalam ko ay sabi nga nung isang kasama natin kanina, si Bossing Gary Carl, DM baka daw DMPI ang kanyang maging stock code. Ang pangit nga lang, sabi naman ng investing.com, ay ito ay ang kanya pong proceeds ng IPO ito ay pambayad lang po ng utang ng kanyang parent Del Monte, parent company, which is Del Monte Pacific, no? So kung hindi po natin alam kung meron na ba itong kung kailan nila ipapasok itong IPO ito. Anyway, pagka puro tayo meron po tayong para hindi po tayo magtagal, pagka po tayo merong additional information pang makukuha, i-share po natin sa inyo, no? So meron po itong plano na magkaroon ng IPO ang DMPI na 44 billion, no? Malaki, medyo mabigat po ito, no? Mabigat-bigat po ito. Sabi nga po dito sa meron akong nabasa kanina na one of the biggest IPO sa Philippines. Okay. Ito pong Del Monte, country second largest. So abang-abang lang po tayo sa mga balita kung ano. Pero sabi nga sa inyo, utang po ang paglalaanan ng budget niyan, yung makukuha ang pondo po dyan sa IPO na yan. Ayun. Anyway, kung kayo po investor, aralin po niyong mabuti bago kayo maglagay ng pera dyan. Alam niyo naman yung IPO, not all IPOs are created equal, no? Maraming naiipit sa IPO. Kaya, pero dito po sa stock po niya, check na kumikita kayo kung hawak niyo, no? Ngayon, ang issue dito, alis na lang po kayo, baka po yan maghanap na ng yung 12 pesos, no? Baka sakali, no? Ang kanya pong DMI ay napaka-bullish po, no? So alis na lang po, baka sa 12, no?
52 week high, tinanong natin. Okay, 52 week high po ang natutulak po na ito. Nagtutulak po ito ng 52 week high level. Tingnan natin sa weekly chart kung saan po ang support. Ayun, medyo meron na po yung babanggaan na malaki-laking support resistance area, no? Ayan. Ito, resistance area na to. So, nakatukod na siya halos doon sa resistance area na ito, guys. So, medyo ingat na po. Nandun na po siya. Mga may hawak. So, pag tinagos po niya yan, ibang usapan na, no? Pag tinagos po na, weekly chart po ito. Pag tinagos po niya, ibang usapan, no? Pero pagka po siya ay hindi niya tinagos, inatrasan niya, or maybe the history will repeat itself, magkaroon ng consolidation dyan, okay lang. Let's see. Let's see. Napaka-bullish po niya, no? Sa weekly. Okay? Actually, maski naman po sa daily, no? Napaka-bullish po niya. Net foreign nga po, nakita na po natin, napakalaki po ng net foreign. So, maganda ang dating, no? Sa mga foreigner. Next po natin ay si BSC. Kaya pala umangat siya ng 4%. Mayroon siyang good news. Kaso hindi kaya mag-sell on news. baka kaya bukas sell on news. Or huwag naman sana. No? Ito si BSC para ito, pag malinis yung chart, kitang-kita, no? Kitang-kita po natin parang nagki-create po siya ng higher low. Ayun, no? Ayun, no? Ayan. Ganda, kitang-kita eh. Tingnan natin sa daily chart, sa ano? Kaya maganda-ganda to. Mukhang pag na-confirm na ito na higher low ay ito, sasagasaan niya na yung ulap, no? Sideways pa rin po yan, guys. Sideways pa rin po. Load ko lang po yung mga dati kong trend line na nilagay sa kanya. Ayan, no? Okay. Nag-form nga ng higher low. No? Ayan. Okay. 120. Yung ulap po, medyo makapal, no? Medyo mabigat-bigat basagin to. Alisto lang po sa mga may hawak. Pag hindi po niya kinaya, alam niyo na, no? Hindi pa po siya pa talaga papanik. Okay? Net po rin po natin. Kasi sideways pa rin po yan. Sideways. Meron po siyang buying 293.13,000. Lit lang yung buying. Lit lang. Okay. Weekly chart po. Ang sabi po ng weekly chart, siya po ay anong trend niya sa weekly? Uptrend sa weekly, no? Uptrend sa weekly. So, nasa ibabaw siya ng ulap sa weekly chart. So, ibig sabihin, bullish siya. So, kung ilalagak mo yung pera mo ng medyo matagal-tagal, pag pumanik po siya, ay maganda. No? Parang ano rin siya, no? Teka. Para din siyang flag, no? Flag din, eh. Mag-aabang talaga tayo ng breakout dito. Abang tayo ng breakout dito kay BSC. Good luck po sa mga may hawak. Alisto lang po doon sa posible po niyang pag-atras dyan sa ulap na yan. Medyo may kakapalan na yan. Okay. Piso, pinakamalapit na resistance. Next po natin ay si PHA. Yan. PHA na po tayo, guys. Lapit na tayong sorry. Ano na po analysis na ating review. Banayad, no? Alright. Uy! Nakita ninyo yung sinabi ko sa inyo kahapon na posible itong umangat dahil nga po this is an element of ang spinning top ay sign of reversal or it could form a morning star. Actually, ang morning star gap up po yan. Pero may nagsasabi po na ito ay morning star din. May nagsasabing ganyan. Pero ang morning star po kasi ay nag-gap up siya at saka po siya pumanik. Anyway, whatever, ang ating pong spinning top na malapit sa support ay sign of reversal. So nag-reversal po siya ngayon. Umangat.
At ito po ay 4.78% guys. Muruboso pa. So pagka pumuruboso, ito po ay strong bullish candle na posible po magkaroon pa ng continuation. So congrats po dun sa mga nakasakay. Posible pong magkaroon ng continuation. Posible ha, hindi ko sinasabing 100%. Pero base po sa pattern, pwedeng umangat pa. No? Meron bang news dito kay PHA? Balita. Wala pong nakikita. Anyway, magandang senyales ang kanyang pinakita. Malakas-lakas po ito. Kaya lang, sabi nga sa inyo, nakatukod kasalukuyan kay MA9. Bagyang tumagos kay MA20. May positive cross po tayo kay sideways pa rin po. Hindi pa rin po siya uptrend, guys. Sa weekly chart, tingnan natin. Ang weekly chart po niya ay uptrend. Yun ang maganda. Weekly chart po niya uptrend. So, tingnan natin kung tuloy po siyang babawi papanik. Alright. Okay, sige po. Kung net foreign. Ang net foreign po may buying na 133.37,000. Ayun. So, may buying po siya ngayon. Medyo malaki-laki kumpara ka hapon na. Hapon pala wala siyang transaction. Ngayon meron, may buying siya. Observe na lang po kung magtutuloy-tuloy po siya. No? At lagi po niyong tatandaan, ito po ay sideways lang. Let's check the parabolic kung ano nga ba. Ano? Parabolic SAR. Parabolic SAR po niya, hindi pa nagre-reversal. Pero kung magtutuloy-tuloy pumanik po yan, magre-reversal yan. 235 po, ano? 235 po yung ating abangan na, ano, na resistance na sana basagin niya. Okay? Next po natin ay si Dito, ang ating manok na laging nasa nangunguna. Paborito ng bayan, umangat po siya ng 4.82% ngayon. Engulfing candle. 4.82%. Still downtrend pa rin po, sabi ng DMI natin. Downtrend pa rin po yan, guys. Hindi pa po yan uptrend. Okay, kung tingnan po natin, si dito, kung sana, ito ay maging umpisa na ng pagpanik niya. Okay. Ito na po sana ay sana po ito, bagay, umangat na siya. Pwede nating sabihin na ito po ay higher low, no? Kasi mas mataas naman po siya dito eh. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na po siya pumanik. Yung volume po niya ay below average eh. No? So, downtrend pa rin po ang DMI natin. May positive cross po tayo. Buy signal po yan sa stochastic RSI. At let's see what's going to happen. 11 pesos, posibleng harang. Psychological levels 11.35, yung dati po niyang binanggaan. Ayun. At siyempre pa ang napakakapal na ulap na ito na sabi nga sa inyo, mientras makapal yan, mahirap pasagin. So hopefully ay magkaroon na ng mga magtutulakay dito para tuluyan po siyang pumalit dyan. Pero pagdating sa weekly, wala pong sa weekly po nasa ibabaw siya ng ulap eh. No? Pero siya po ay downtrend sa weekly kasi meron po siyang bearish cross sa DMI. No? Okay. Current candle po niya ay isang hammer malapit sa lower channel. At oversold po siya. Alright, let's see what's gonna happen. Sana po magtuloy-tuloy na po siyang bumalik at bumawi at nang kumita na po tayo lalo. Kumita na po tayo lalo. Kasi yung pa sa atin, yung mga nasa grupo natin, mas nakabili po sila ng mababa pa. Nakabili po sila dito pa. So, matatag ang kanilang kinatatayuan. Okay. Net foreign po niya, tingnan natin kung ano po ang nangyari sa net foreign niya. Net foreign po niya may buying 1.926 million. Yun. So, may buying po siya after nung sunod-sunod niya selling. Nung Friday, Monday, Tuesday, ngayon Wednesday, nagkaroon ng buying ba? Kung pumapasok ang mga foreigners, may nakikita. May naaamoy. Di po tayo nakahay pa na. Yan lang po natin, obserbahan na lang natin. Kung papanik pa siya, then
Siyempre, yun ang gusto natin. Ano? Alright. Ang last but not the least po natin, siyempre pa, 10 piso ba ang support? Hindi. 975, 980. Siyempre pa, ang last but not the least natin, umangat po ng 10%, PNB. Ba? Oh! Ayun. Ito yung pinag-uusapan natin noong nakaraan. Sabi ko nga, pwedeng umangat pa. No? Shooting star, pero may volume. Congratulations. So weekly chart po tayo tumingin. Medyo, alisto na lang po kayo. Medyo sa weekly chart. Medyo malapit po sa kanyang mga resistance area. No? Ayan. Okay. So yung kanyang 252 week high level po, 3250. Meron po tayong medyo, alisto po dito sa area na to. No? Area ng 32 to 33 area. No? Yan. Baka po dyan matras doon sa mga may hawak. Ngayon pong linggong ito, umangat na po siya ng 30%. Congratulations po sa mga may hawak sa kanya. No? 30% na po yan. 1 week. Alright. Taas. Ano ba ang meron kay PNB? Ano bang news? Stockholders to reap benefits from property. Ayun, yung property dividends nga pala na pinag-usapan natin nung nakaraan pa. Na may siya ng property dividends. So, kaya nga nabanggit ko, magtutuloy-tuloy pumanik, pero alisto po sa mga posible po niyang banggaanan. Ako, hindi ko nahabulin to. Medyo, pero malakas, tumagos sa ulap. Abang na lang ng pullback yung mga gusto pumasok. Pero maruboso candle po ito, no? This is also a sign of possibility of pwede pa pong tumuloy ito pumanik. Talaga pong malakas ang catalyst niya, maruboso po yan. So, doon sa mga nagtatangka pala pumasok, pagpapanik pa, sige, kaya lang nga, alisto. Meron po tayong medyo natatanaw na mabagsik-bagsik na harang dyan. Okay? So, pwede po mag-pullback siya. Nasa overbought na rin po kasi si stochastic. Anyway, magkakaroon ng uptrend po yan kasi pumapanik po sa ADX. Ibig sabihin, lalakas po yung trend. So, there's a possibility na talagang magtutuloy-tuloy. Let's see what's gonna happen. Okay, weekly chart po natin. No? Sideways pa rin sa weekly chart. So, yun nga. Sideways pa, napakahina po ng ADX sa weekly. So, ibig sabihin, talagang mayroong posibleng banggaan po ito, no? Na aatrasan niya. So, alisto po kayo dun sa mga kasalukuyang may hawak kay Philippine National Bank. Okay? And congratulations na rin po kung dito po kayo nakabili ay kumita na po kayo ng 30%. Nung nagsimula po siyang umangat noong April 26, kamakalawa lang. Grabe no? Okay. Hanggang sa muli po, di natatapos po tayo at ika nga po ay sa magandang gabi po sa inyo lahat at patuloy po kayo sumubaybay dito po sa ating channel para po sa mga daily updates ng inyo po mga paboritong stocks. Na sumali po kayo sa aming Facebook group para po kayo ay makasali doon sa ating mga requestors ng mga stocks na dinidiscuss po natin on a daily basis. Ano? Okay? Pwede po, tayo po yung magpapaalam na. Magandang gabi po at marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Kita-kita po tayo muli.